What is up, guys? Good morning. It's your boy Kuya Juicy, and we're back at it again for another episode of our vlog. Nipiyok pa. What is up, guys? Good morning. So another day, another ride tayo. It's already 6:04 in the morning, and we are on our way papunta sa ating meetup place sa Santa Rosa, sa may Bel Air. So for today's episode, pupunta tayo ng Tagaytay. 7 o'clock yung meetup. It's already 6. Maybe we can go. So ngayon dito tayo sa Petronibaan. Nagpahangil lang tayo ng saglit. Hindi ko lang din talaga maintindihan bakit laging lumalambot yung gulong ko sa likod. Hindi naman siya totally nagde-deflate, pero hanggang 30 PSI bumabagsak siya. So I don't know, maybe pa-check natin somewhere sa mga vulcanizing shop, or baka may mga singaw sa pito or something. Tara. Yeah. So, kamusta guys? It's been a while. Isang linggo na naman ang dumaan. Isang makaka-ride natin ni Sir Bibit, yung naka Ducati Multistrada V2 S. I'm not sure kung S yun, basta makakasama natin siya ngayon. For today's episode, pupunta lang tayo ng Antonios, since mga big boss yan. Medyo maaga pa naman tayo. So dyan na muna kayo guys, see you na lang mamaya. So good morning Santa Rosa. We are 5 minutes away sa ating meetup place, which is McDonald's Bel Air. Mga kasama natin is from Manila. May isa lang tayong kasamang taga Laguna yata, kaya dito tayo nag-meet. Good morning Santa Rosa, one of the most traffic places in the Philippines. Ayan, let's go, let's go, let's go, let's go. Bicycle. Wala pa sila rito. 7 yung usapan natin eh. Sabi niya approximately 7 nandito na sila. So yeah, I don't know. Sabi ko na lang para may space sila dito namin. So yun, change of plans. Nag-chat si Sir Bibit, doon lang daw tagpuan sa SM malapit sa exit ng Calax. Actually, I'm not sure kung ano yung SM na sinasabi niya. Pero sinerch natin, SM Nubali yung lumalabas. So ibig sabihin SM pala tong ginagawa na to. I didn't know. The best time pa dahan-dahan dyan. Hindi ko talaga alam kung ano yung ginagawa niya. SM pala yan. Alright. Yun, ito na sila. Sir, morning! Morning. Morning po. Sir, morning. Morning po. Hindi ko nga lang yung... sige, ako sila. Ha? Sige boss, tayo na lang. Oo. Sunod lang kami. Gusto mo? Ito, si... Ikaw ba yung nasa back door? Wala ka lang ito. Julius, Ay pala, kasama. Oo, mamaya, doon tayo. Sunod na lang tayo dito. Dayon. Parang bagong labas ng kasa. Sobrang linis. Walang ano eh. Sheesh! Hoy. Ha? Confirm guys. B2S nga. Aywa. Yung bike po, isang R90. Isang Yamaha XS Rebel 500 Ducati. Iyan. Let's G. Panay Thunders yung kasama natin ngayon. Ito mga big boss to mga to. Fanboy ng Ducati. Dito mo naman, kompleto sa Ricardos yung mga gamit. Ito lang ang problema sa pahon sa Tagaytay pag galing dito. Dami sasakyan, lalo pag weekend. Aray mo! Tahimik lang siya, pero pag bumibirit, doon lumalakas yung tunog. Term parang dinosaur. Wow! Ganda nung pagkakagawa nung exhaust na yan. Parang nipis. Nakakare-are ng ATV oh.
Ayaw magpatalo. Mabilis daw siya. Uunahan ka rin kami lahat. Yun yung goal niya sa buhay. So yan, dyan ulit tayo sa traffic, mga kaibigan ko. So, why? Ang aga-aga pa, mga kaibigan ko. So, talagang tagaytay na tagaytay pa kayo ngayong Sabado. Yan ang mga multistrada, well, nakabito kasi yun. So, kaya ganun yung tunog. Very unique. Hindi siya yung mga typical na 279 line 2. Halos sabi nila magkatunog daw, pero for me may ano talaga, mas may karakter talaga tong B2. Yow! Ay! Marami ako napapanood patungkol dito sa Multistrada V2. Sabi nila mas pipiliin daw nila to kaysa dun sa Multistrada V4 kasi in short, mas practical siya kaysa dun sa V4. Mas may-utilize mo yung power niya kasi alam niyo naman din sa Pilipinas, lalo sa Pilipinas, di ba? Alam ko ba yung 170 horsepower, di ba? So, marami talagang tao mas pipiliin to. Well, kung hanap ko is mas truck-oriented talaga doon sa V4. Pero para sa akin, V2 is already the dream bike eh. Parang V4 is too much na. And dahil sa bagong 2025, no, nagkaroon tayo ng bagong pangarap. Gusto nating ito yung maging endgame bike natin. Pag bless tayo ni Lord ng pambili, why not, di ba? Napakasakto kasi niya. Lalo yung seat height niya, adjustable siya ng napakalaki. 3 plus or minus 20 millimeters. Diba? That's a lot. That's actually a lot. Para sa mga Pinoy na kinapiyayaan ng magandang height or ng mataas-taas na height, yung lagpas sa damo ba kung tawagin, I think V2S is great. Maximum comfort, bibigay sa yung power kasi nasa 113, di ba? 113 horsepower. Hindi ka napipitin nun, guys. Ito si Mr. Sharpie, 95 lang to eh. Para sa akin, yes, V2 is already enough. I think, kumbaga, unreachable dream yung V4 sa atin. The price, alam mo yun. Tapos yung maintenance pa ng motor na yun. Tapos syempre yung fuel consumption, napakapambihira. Parang nilalaklak sigurado yung ano nun, gasolina. So syempre, since magtutukati ka naman, hindi ka naman magtutukati ko, wala kang pang gasolina, di ba? Pero actually guys, na-expect ko mas malaki itong motor na to eh. Mabalik na rin siya ng 450MT. Sa mga video, pictures, maliit siya, sa personal ang laki. Ito, ang laki sa video, ang liit sa personal, parang yung Street Fighter. Sabi nga ni Boss Kenji, parang nasa 600 ka lang kasi maliit. Uy! 6R1 Yamaha boys. So, dito na tayo sa breakfast at Antonios. Ayaw pa, isa. Titingnan natin tong motor ni Sir Bibit, Ducati Multistrada V2S. Try natin yung susi. Yun, no? Iba talagang pagka-premium ng motor na to, guys. Actually, hindi siya ganun kabigat, guys. It's a V2. Iyan. Gaano kaganda ang motor na to. Isang walk around. Try natin para ma-discarga. So ito yung front end niya. Yan. Grabe. Napapashish ka talaga. Yan. Tapos
I think kailangan natin i-adjust yung seat height para masakyan lang natin tong bike na to. Yung mga kasama natin ngayon for today's ride, isang XSR 900 na fully flared. Diba ang pagka-pogi nito guys? Retro. Retro parang coffee racer style, no? Tapos isang pambihirang R90 Rare Pops kung tawagin. Ito yung front end niya. Meron siyang grill sa harap. Spoke wheels pala to. Cool. And isang Multistrada V2 Kaiser Bibit. Tapos isang Honda Rebel. Guys, ride out tayo. Woohoo! Damn! Unang tingin mo talaga dito sa bike na to, kitang-kita mo talaga yung pagka-Italian. Alam mo yan, alam mo hindi so dito basta motor lang. Alam mo worth millions. Meron tayong tinatawag na premium, tapos may Ducati premium talaga. Medyo di ko lang trip sa kanya, no? Talaga. Parang pag Ducati, parang ano masasabing negative, parang mahihiya ka magsabi ng negative, no? Pero para sa akin, at its price point, no? Parang dapat yung TFT display niya, iginaya niya na sa B4 na mas malaki yung display. Nakaka-premium din kasi ng itsura yon. Or kahit ito sa S, di ba? Sana nilakihan na nila yung TFT. Napakarami naman difference nung normal na B2 sa B2S in terms ng mga ibang features. Sana yung TFT pinalakihan na nila, no? Kung pumunta sa harapan ng grupo kasi nakakahiya yung tunog ng motor. Napag-usapan pa naman yung pagkabulahaw ng mga tambutso kanina. Buti lang hindi ako pumupunta sa harap kasi nakakarindi talaga to. So speaking of which, tingnan nyo naman ganong kabrusko ng V2 engine na naka-thermi. Talagang yan yung tunog mayaman. Anyway guys, tatapusin ko na lang muna dito yung video natin. Kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to leave a like at mag-subscribe sa channel natin dyan sa baba. Again, this is Kuya Josie and Kaisa. Woohoo! Great out pa!